Bonded Tales. Kabanata 4, Gabi ng Pagtutuos. Nang matapos ang pulong sa Bonded Studio, lumabas si Hart at tumungo sa mataong kalye. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso sa pananabik tungkol sa kanyang kauna-unahang role. Wow! Mararanasan ng bawat miyembro na maging lead at makakaroon kami ng iba't ibang kapareha. Dahil sa iba't ibang kwento bawat episode. Saad ni Hart sa sarili, habang malalim na iniisip ang mga posibilidad sa hinaharap. Tinahak niya ang daan patungo sa hintuan ng bus, ang hangin sa gabi ay buhay na buhay sa ingay ng lungsod. Nang tuluyang umandar ang bus, sumakay siya at nakahanap ng mauupuan, at komportable siyang umupo. Habang bumabiyahe ang bus, ang pagod sa araw na iyon ay bumalot sa kanya, at ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit. Ngunit ang mapayapang sandaling iyon ay panandalian lamang. Nagising si Hart, napabuntong hininga siya nang mapagtanto niyang nalampasan niya ang hintuan ng bus na malapit sa apartment niya. Nako, masyado akong malayo sa apartment. Kailangan kong bumili ng kotse. Kapag may sapat na akong pera, kukuha ako ng isa. Pabulong niyang sabi sa sarili, habang natataranta. Mabilis siyang bumaba sa pinakamalapit na hintuan at nagpa siyang maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Habang naglalakad siya, napansin niyang dumilim na ang daan. Bakit madilim ang kalyeng ito ngayon? Dapat ay sumakay na lang ulit ako sa bus pabalik. Naisip niya habang kinakabahang tumingin sa paligid. Nang lumingon siya para bumalik sa hintuan ng bus, nakita niya ang dalawang butangero na humaharang sa kanya. Ang unang butanghero ay ngumiti at ipinakita pa ang kanyang ngipin. Humakbang ito pasulong. Tingnan nga natin kung ano ang mayroon tayo dito. Isang maganda at batang-bata pa na babae ang naliligaw sa malaking lungsod. Panunuya niya. Humakbang papalapit ang kanyang kasama, malisyosong nagniningning ang kanyang mga mata. Bueno, bakit hindi ka namin tulungang mahanap ang iyong daan? Pauwi. Sabi niya, habang lumalapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Hart nang makaramdam siya ng panganib. Hindi niya pinansin ang mga ito, lumingon siya upang iwasan sila at makahanap ng daan para makatakas, ngunit sa kanyang paglingon ay humarang ang ikatlong butanghero sa tapat ng kalye. Hindi ka makakatakas. Gusto ka ng pinuno namin. Panunuya ng ikatlong butanghero. Ang boses niya ay may banta. Hindi pwede ito. Hindi ako magpapadakip ng walang laban. Saad ni Hart sa isip niya. Pinili niya ang kalye na may isang butangero at tumakbo patungo sa kanya. Binigyan niya ito ng isang mabilis at malakas na sipa na nagpataob sa kanya. Ito ang bagay sa'yo. Sigaw niya, puno ng determinasyon ang boses niya habang tumatakbo. Help me! Sigaw muli ni Hart, umaasang may makakadinig sa kanyang tinig. Samantala, si Brian, na nakasuot ng kulay lilang kaputsa at itim na bandana na nakatakip hanggang sa ibabaw ng kanyang ilong para itago ang kanyang pagkakakilanlan, ay naglalakad sa kalye nang marinig niya ang sigaw ni Hart. Masyadong pamilyar ang sigaw na iyon. Sabi niya sa kanyang sarili na may pagtataka. Nakaramdam siya ng panganib, ngunit sinasabi ng instinto niya na tulungan ang sumisigaw na babae. Walang dalawang isip, pinuntahan niya ang lugar kung saan nagmumula ang tinig ng babae. Tuloy-tuloy sa pagtakbo si Hart, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga butangero. Huwag kayong lalapit sa akin. Anong gusto nyo? Bakit nyo ako hinahabol? Sigaw niya, sinusubukang maging mas matapang kaysa sa nararamdaman niyang takot. Humakbang pasulong ang pinuno ng mga butanghero, may ngiti sa kanyang mukha. Oh, napakaganda mo. Hindi ikaw ang aming pakay. Pero dahil nandito ka na, hayaan mo akong halikan at magamit ka. Sisiguraduhin kong ligtas at walang galos kang makakaalis dito pagtapos na ako sa'yo. Anito, na ibinuka ang kanyang mga braso at ngumuso nagtatangkang yakapin at halikan siya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Hart, ang takot ay bumabalot sa kanya. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magamit ako ng masamang tao na ito. Saad niya sa isipan, habang nag-iisip kung paano niya poprotektahan ang kanyang sarili. Saktong dumating si Brian na tumalim ang mga mata nang makita ang mga tulisan. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan ng isang kalapit na gusali, naghahanda sa kanyang pag-atake.
Tumalon siya mula sa unang palapag, Kiss my foot, losers! sigaw niya habang bumabagsak, nagbigay siya ng isang malakas na sipa sa labi ng pinuno ng mga butanghero. Napaatras ang pinuno ng mga butanghero, napasigaw sa sakit. Kadiri, sino ka ba? Sigaw niya sabay hawak sa labi niya. Tumayo si Brian ng may kumpiyansang ngiti sa muka. Just your friendly neighborhood bad boy here to ruin your night. You picked the wrong lady to mess with, pal. Anya, ang boses niya ay punong-puno ng mapaglarong panunuya. Sumigaw ang pinuno ng mga butanghero. Magbabayad ka. Patayin niyo siya. Biglang, higit sa 10 tulisan ang lumitaw mula sa mga anino na nakapalibot kay Brian. Nilingon niya si Hart. Seryoso ang ekspresyon pero mapaglaro pa rin. Hart, manatili ka lang dito. Kaya ko ito. Umupo, manood at mag-enjoy ka lang sa aking munting palabas. Utos ni Brian habang may maangas na ngiti sa kanyang may takip na labi. May paghanga at pagtataka na pinanood ni Hart ang estranghero na tumulong sa kanya. Sino ang lalaking ito? At bakit niya ako kilala? Bakit niya ako tinutulungan? Saad ni Hart sa pamamagitan kanyang isip. Habang nakikipaglaban si Brian, nagawa ng isang butanghero na tanggalin ang kanyang bandana at nailantad ang kanyang gwapong mukha. Napangisi ang pinuno ng mga butanghero. Tingnan mo ang magandang batang ito. Makakakuha tayo ng maraming pera kung dadakpin natin siya at ibebenta. Ngunit hindi natakot si Brian. Sa tingin mo madadakip mo ako? Ha, swerte mo dyan. Hindi lang ako basta gwapo, kaya ko pa kayong talunin. Pangaasar ni Brian. Kitang-kita ang kanyang kumpiyansa habang siya ay nakikipaglaban ng may husay at liksi. Hindi maalis ang tingin ni Hart habang pinagmamasdan si Brian sa kanyang ginagawa. Nakikipaglaban siya ng may kaangasan ngunit ito ay nakabibighani, umiiwas sa mga suntok at nagbibigay ng mabilis at malakas na sipa at suntok sa kanyang kalaban. Ang mga mata ni Brian ay nagniningning, ngumisi siya, inilabas ang kanyang dila at hinimod ang kanyang labi mula kanan hanggang kaliwa, halatang nasisiyahan siya sa nangyayaring labanan. Ano? Siya si Brian. Wow. Di ko akalain na kayang makipagsabayan ni Brian sa labanan. Hindi lang sa pelikula kundi pati sa totoong buhay. Napapaisip na sambit ni Hart sa sarili, nakaramdam siya ng paghanga. Sa huling mabilis at malakas na sipa, napataob ni Brian ang huling tauhan na butanghero at pinabagsak ang pinuno ng mga butanghero sa lupa sa pamamagitan ng pagsuntok sa panga nito. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang mga kamay at sinabing, Sa susunod, pumili ka ng kasing laki mo. O mas mabuti pa, huwag ka na lang makipaglaban. humarap siya kay Hart na nakatingin sa kanya ng may paghanga at ngumiti. Galing mo. Salamat sa pagligtas sa akin, Brian. Saad ni Hart habang nakahinga siya ng maluwag at puno ng pasasalamat ang boses. Walang anuman. Basta ikaw, babe. Sagot niya. May mapaglarong kislap sa kanyang mga mata habang sinisiyasat ang kanilang paligid para sa anumang natitirang banta. Ngunit sa paglingon ni Brian, isang butanghero ang nagising at nagplanong umatake mula sa likuran niya. Si Hart ay mabilis kumilos para protektahan si Brian. Tinuhuran niya sa tiyan ang butanghero at sinundan ito ng pagsapak sa kanyang ulo. Sumipol si Brian na halatang humanga. Damn! That was badass! You got some moves, girl! Love a woman who can throw a punch! Bulalas niya, malinaw ang paghanga sa kanyang tono. Namula at nakaramdam ng pagkahiya si Hart. Sumilay ang ngiti sa mukha niya. Kaunti lang ang alam ko sa self-defense. Hey, huwag kang mahiya. Maganda ka at astig. At maniwala ka sa akin, marami akong alam tungkol sa pagiging maangas. Sabi ni Brian na nagpagaan sa sandaling iyon. Habang nagsimula silang maglakad papunta sa apartment ni Hart, hindi maiwasan ni Hart na maging mausisa tungkol kay Brian. Saan mo natutunan ang mga galaw na yon? Sa pakikipaglaban. Ang galing mo! Tanong niya, kumikinang ang mga mata sa interes. Nag-alinlangan si Brian, tumingin sa ibang direksyon, iniisip kung paano siya magpapaliwanag. Oh, alam mo naman, basta natuto ako ng ilang galaw habang lumalaki sa kalye. Kailangan manatiling matalas, di ba? Sabi niya,
Sinubukang umiwas sa tanong ni Hart. Talaga? Tumaas ang kilay ni Hart. May mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Hindi ka tumitingin sa mata ko. Nagsisinungaling ka ba? No, I mean, sorta. Sagot niya, pakiramdam niya na nabuking na siya. Brian, halatang di ka magaling magsinungaling. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Giit niya, nakakrus ang kanyang mga braso, ang ekspresyon niya ay mapaglaro at naghahamon. Suko na at napabuntong hininga si Brian. Alright, fine. Alam mo kilala ako bilang bad boy at sabihin na lang natin na pinanindigan ko ito noong ako ay isa pang teenager. Nanlaki ang mata ni Hart sa gulat. Wow, hinasa mo ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban noong kabataan mo. Talagang mahusay ka. Sabi ni Hart nang walang halong panghuhusga. Nagkibit balikat si Brian, sinusubukang magpanggap na kalmado. O kaya naman, talagang naiinip lang at medyo padalos-dalos. Pero hey, nagbunga naman. Sabi niya sabay kindat habang lalong humanga sa dalaga dahil hindi siya hinusgahan nito. Brian, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa mga paparazzi, kidnapper, at paano kung dumugin ka ng isang grupo ng mga tagahanga? Sikat ka at mula sa mayamang pamilya. Dapat ay meron kang gwardiya at driver na magpoprotekta sa iyo. Sabi ni Hart, halata ang pag-aalala. Tumawa si Brian, may pilyong kislap sa kanyang mga mata. Nah, that'd kill the fun. If I wanna feel alone or bored, I sneak out. I can handle my own, trust me. Namangha si Hart. Nakakamangha ka. Ang tapang mo talaga. Pero wag mong kalimutan muntik ka nang mahuli ng mga tagahanga mo sa hot spring. Wika ni Hart sabay namula at nagkahiyaan ang dalawa habang naalala ang pangyayari sa hot spring. Habang naglalakad sila, hindi napigilan ni Brian na makaramdam ng pagkakaibigang namumuo sa pagitan nila. Nakarating sila sa gusaling tinitirhan ni Hart at humarap siya sa kanya, ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa madilim na kalye. Talagang astig ka, Brian. Hindi ko alam na may ganito kang bahagi ng pagkatao. Sabi niya, na punong-puno ng paghanga mula sa kanyang mga salita. Ngumisi si Brian, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Sinusubukan ko lang naman panatilihing kawili-wili ang mga bagay. Alam mo? Masyadong maikli ang buhay para maging boring. Bahagyang tumawa si Hart. Sige, sa susunod, baka pwede tayong mag-bake ng cookies sa halip na makipag-away sa kalye. Now you're talking. Sounds like a plan. Sagot ni Brian, ang kasiyahan ay maririnig sa kanyang boses. Pinagsaluhan nila ang mainit na sandali, isang ugnayan ang tumibay sa gitna ng kaguluhan. Ikinaway ni Hart ang kanyang kamay, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pasasalamat. Salamat ulit sa gabi na ito, Brian. Talagang espesyal ka. Naramdaman ni Brian ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Anumang oras, Hart. Mag-ingat ka, ha? Ayokong makita ang paborito kong dalaga na mapunta pa sa mas malaking panganib. Nagpalitan sila ng ngiti, at habang papasok na si Hart, hindi napigilan ni Brian ang pakiramdam ng init na namumukadkad sa kanyang dibdib. Habang binubuksan ni Hart ang pinto ng kanyang apartment, huminto siya at tumingin muli sa kanya. Hey, Brian! Mahina niyang tawag. Yeah? Sagot ni Brian habang mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Pwede ba tayong muling magkita sa susunod? Pero dapat walang ng mga butangero. Sabi niya, na may pilyang kislap sa kanyang mga mata. Tumawa si Brian at tumango. Asahan mo. Ihanda mo lang yang mga ginawa mong cookies para sa akin. Muli silang nagpalitan ng matamis na ngiti, pumasok na si Hart sa loob, at si Brian ay tuluyan ng umalis. Ang kanyang isip ay punong-puno ng mga alaala ng mga pangyayari sa pagitan nilang dalawa at sa hindi maikakailang ugnayan na kanilang sinisimulang buuin. Itutuloy. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay nagustuhan niyo po ang bagong kabanata sa buhay ni Brian at Hart. Patuloy niyo pong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at share. Hanggang sa muli, dito lamang po sa Bonded Tales.